Mukhang sayang lang ang oras ang pagpupulong ni na Trump at Putin noong nakaraang linggo. Iyon ay dahil lahat ng sinasabi ng administration ng United States na kanilang naabot sa pagpupulong na iyon, lumabas lang ang Russia at hayagang sinabi na wala namang totoo doon. Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko ito punto por punto. Unang punto, at syempre ang pinakamalaki ay isang bagay na kinumpirma ni kalihim ng Estado Marco Rubio, ni Pangulong Trump mismo, at pati na rin ng espesyal na sugo na si Steve Witkoff. Kinumpirma ito ng lahat ng taong ito sa television. Lahat sila ay lumabas sa pambansang telebisyon at kinumpirma na pumayag ang Russia sa seguridad na garantiya para sa Ukraine. Ngayon, alamin na lang natin kung ano ang magiging garantiya. Sige, hulaan mo. Ngayon, lumabas si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at sinabi, hindi kami pumayag sa anumang Western na garantiya ng seguridad. Sinasabi ng Russia na ang Russia ang mabibigay ng mga garantiya ng seguridad sa Ukraine. Parang sinasabi ko sa lahat ng hacker online kung ano ang password ko. At huwag kayong mag-alala, hindi ito patalastas or sponsor. Nakakatawa lang talaga. Tayo. Sinusuportahan ko ang ideya na ang mga garantiya na ito ay dapat talagang mapagkakatiwalaan. Narito tayo ay may napakagandang halimbawa na, sa totoo lang, ay nagmula mismo sa panig ng Ukranya, gaya ng nangyari sa Istanbul noong Abril 2022, iminungkahi ng panig ng Ukranya at pumayag ang aming delegasyon noon na pag-usapan ang mga garantiya sa seguridad na sasaklaw sa lahat ng permanenteng miyembro ng United Nations Security Council. Ibig sabihin ang Russian Federation, People's Republic of China, Estados Unidos, Pransya at United Kingdom. Bukod pa rito, nabanggit din ang ilang iba pang mga bansa, kabilang ang Alemanya, Turkey at iba pa na maaaring interesado na sumali sa grupong ito ng mga tagapaggarantiya ng seguridad. Kumpiyansa ako na sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos, lubos nilang nauunawaan na ang pagtalakay sa isyu ng seguridad nang hindi kasama ang Russian Federation sa seryosong paraan ay isang utopia, isang daan na walang patutunguhan. Russian Federation, isang utopia at walang patutunguhang daan. Paalala sa lahat, ganito na rin ang kondisyon ng Russia mula Marso 2022. Matapos ang isang buwan ng pananakop, sinabi ng Russia sa Ukraine na hindi ito pwedeng sumali sa NATO at may karapatan silang iveto ang anumang seguridad na hindi galing sa NATO. Ibig sabihin, kung sakaling salakayin ulit ng Russia at may alyansang depensa ang Ukraine sa kanluran, pwedeng sabihin ng Russia na hindi ito pananakop, kaya hindi pwedeng tumulong ang ibang bansa sa Ukraine. Nakakatawa talaga at sana mapansin ng administrasyon ni Trump kung gaano sila napapahiya dito. Hindi lang ito simpleng ulat ng napagkasunduan sa pagpupulong. May mga miyembro ng administrasyon at si Pangulong Trump mismo ang nagkumpirma sa television na ito ang kanilang napagkasunduan. Sabi ng Rusya, wala namang nagbago, pareho pa rin ang kondisyon namin gaya nung 3 taon na ang nakalipas. Kinumpirma ni Lavrov na hindi pumayag si Putin na makipagkita kay Zelensky. Ayon kay Lavrov, kinumpirma ni Putin na ipagpapatuloy ang negosasyon sa mga Ukrainyano at itataas ang antas ng mga delegasyon. Ibig sabihin, may isang mas mataas na opisyal mula sa pamahalaang Ruso ang bababa at magsasabi sa mga Ukrainyano, "Hoy, hindi titigil ang patayan." Yun lang. Kinumpirma ni Pangulong Trump na noong tinawagan niya si Putin habang kausap ang mga leader ng Europa, napapayag niya si Putin na makipagkita kay Zelensky. Mukhang hindi naman talaga iyon totoo. Sa palagay ko, panahon na para tanggapin ni Pangulong Trump na ayaw ni Putin ng kapayapaan. Kung nais ni Trump ng kapayapaan sa Ukraine, dapat niyang bigyang pressure ang Russia, hindi subukang palugurin ang mga diktador sa pamamagitan ng pag-imbita sa Alaska. Nang gayon, ito ay isang bagay na kamakailan ko lang na pag-usapan kasama ang kapwa YouTuber na si Preston Stewart na nagbabalita tungkol sa pananakop na ito mula pa nung nagsimula ito. Narito ang usapan. Kumusta mga kaibigan? Kasama natin ngayon si Preston Stewart, isang kapwa YouTuber. Matagal nang sumusubaybay mga geopolitical na kaganapan nitong mga taon. Tama ba? Perfecto. At sisimulan na natin ang pinakabagong balita. Ano ang reaction mo sa summit ni na Putin at Trump? Susundan ito ng talakayan tungkol sa European Summit. Ang dami talagang nangyari dito sa ilang araw. Sam, salamat sa imbitasyon pare. Tagal ko na rin itong hinintay. Siguro, roller coaster ang pinakaangkop na paraan para ilarawan ito. Gusto ko na sinusubukan nating makahanap ng paraan para sa kasunduan at kapayapaan. Malaking pagpupulong sina Trump at Putin sa Alaska noong Biyernes. May kasama rin silang iba. Malaki ang delegasyon ng United States. Palaki ito ng palaki. Samantalang ang Russia
ay 3 hanggang 6 lang. Mukhang may nangyari sa mga pagpupulong at hindi ito natuloy gaya ng inaasahan. Dapat magkaroon ng working lunch kung saan magkikita ang lahat ng tagapayo tulad ng kalihim ng Estado, Russian Foreign Minister at iba pa. Mukhang hindi nila napuntahan ang parteng iyon. Kung babasahin sa pagitan ng linya, maiisip mong may hindi naging maayos. Karaniwan, hindi mo basta kakanselahin iyon. Naglakbay pa sila ng malayo kung may progreso talaga. Gagawa ka ng paraan para tumagal pa iyon. Pagkatapos, marami kaming narinig na pahayag. Maraming mga pahayag na parang, magtiwala ka sa akin. Kasi, alam mo, wala naman talaga kaming nakuha sa kamera mula sa 2 panig. Ayon kay Steve Witkoff, espesyal na sugo ng United States, karamihan ay patungkol sa seguridad at garantiya. Na parehong panig ay kailangang magkasundo sa isang bagay at magkakaroon sila ng mas maraming tagumpay kaysa sa inaasahan nila pagkatapos nito. Masasabi ko na sa kabuuan, napaka-positibo ng United States pagkatapos ng mga pagpupulong na iyon. Ang Russia naman ay hindi masyadong nagsalita. Mas marami tayong narinig nitong mga nakaraang araw. Oo, sa tingin ko, positibo ang unang tingin. Pero kung babalikan, medyo sobra ang optimismo. Oo, tama. Pag-uusapan ko ngayon ang security guarantee. Kaninang umaga napanood ko yung video mo at marami na talagang nagbago. Sigurado akong pareho tayong naging optimist noon, pero parang wala talagang na-achieve. Paano mo ito nakikita kahit marami nang nag-usap tungkol dito? Sinusubukan naming iwasan at alam kong ginagawa mo rin ang mag-psychoanalyze ng mga politiko. Nakikita mo ba itong panalo para sa Russia na makabisita sa United States kahit wanted si Putin? Oo, sa tingin ko bahagi ng hamon dito ay lahat ay naghahanap ng panalo. Hindi laging nakakatulong dahil ayaw nating may pagpupulong na pagkatapos ay aalamin pa kung sino ang nanalo. Parang hindi naman talaga nakakatulong iyon para mapalapit tayo sa kapayapaan. Pero nakikita natin ito sa mga Russian na channel. Lahat sila ay itinuturing itong panalo, na sa tingin ko ay siyang pinakamahalaga. Sa tingin nila, tagumpay ito dahil hindi na lang basta nawawala si Putin sa pandaigdigang entablado. Pinapayagan naman siyang pumunta sa Estados Unidos at nagkaroon siya ng one-on-one na pagpupulong kay, alam mo na, tingnan mo, mahirap mag-schedule ng pagpupulong kasama ang pinuno ng isang bansa. Lalo na ang presidente ng Estados Unidos at ang presidente ng Rusya. Matapos sabihin ni Putin na magkikita sila, agad nilang naayos ang pagpupulong sa loob ng 1 linggo. Kaya gumawa ng paraan ang Estados Unidos para matiyak ito. At sa tingin ko, tama ang ginawa nila. Sa kabilang banda, naniniwala ako na sa Rusya, ang bagay na iyon pa lang ay itinuturing ng panalo para kay Putin. Oo. At saka, medyo wala ito sa topic, pero nakita ko sa tabi ng eroplano ni Putin, kung ano man ang tawag doon, parang Russia 1 or kung ano man, may Taurus sila doon na may 6 or 7 sniper na nakapwesto. Hindi ko alam kung nakita mo, ilalagay ko dito, naniniwala ako, hindi ba nakakatakot na pwedeng itutok ng mga sniper sa presidente ng United States kung kailangan? Sa tingin ko, hindi nila gagawin yon. Walang paraan ng mga Russian sniper yon. Ay, kung ganon nga. At pumapasok yan sa detalye ng pagpaplano ng ganitong klase ng bagay dahil kailangan talagang may malaking tiwala. Lahat ng seguridad dito ay may escort ng American fighter jets pagpasok sa American airspace, kaya malaking tiwala ang kailangan. Sa tingin ko, walang nag-aakalang babarilin ng United States ang eroplano ni Putin. Pero technically, nilalagay niya ang sarili niya sa posisyon na pwede tayong gumawa ng ganoong ka-wild na bagay. Oo, may mga sniper sa lahat ng dako. Lahat sila ay nasa ilalim ng kontrol ng seguridad ng United States para sa... May sense naman. Sige, mabuti ring malaman. Ngayon muli, hindi ito planado, pero nakita mo ba yung B-2 flyover na sabi ng iba ay parang paggalang kay Putin, na sa tingin ko ay hindi naman, pero paano mo ito nakikita? Iyon ba ay pagpapakita ng lakas or para kay Putin talaga yon? May... Marahil ilang iba't ibang paraan para tingnan ito. At tama ka sa punto na iyon na nakuha ko. Sa palagay ko, sobra nating pinag-uukulan ng oras ang ganyan. Ang nakakabaliw na bahagi, na hindi ko alam kung naranasan mo rin, ay lagi akong pinagsasabihan ng team ko na gawin ang mga ganyang bagay kasi pinapanood daw. Yun ang problema. Ikaw ay... Tama ka. Nakakabaliw talaga. Pati yung pag-roll ng carpet ng United States service members. Yun ay parang salamin. Medyo malungkot yun. Sa tingin ko, may mas mahahalagang isyung lumalabas tungkol sa mga miyembro ng serbisyo ng United States na dapat bigyang pansin. Madaling pagkakataon iyon para sa propaganda ng Rusya.
Ipinost nila ito sa lahat ng channel. Sinasabing tingnan ang mga Amerikanong sundalo na naglalatag ng carpet para kay Putin. Parang, kung dapat ba o hindi dapat nangyari iyon, o kung pwede namang gawin sa ibang paraan, isa iyong hindi kailangang panalo para sa Rusya sa aspetong iyon. Hindi naman natin kailangang ibigay sa kanya iyon. Kulang tayo sa impormasyon, kaya hindi natin napansin na madali pala para sa kanila na samantalahin iyon. Yung B2 hindi ko masyadong papansinin. Alam mo, mahilig talaga si Trump sa pagpapakita ng lakas at kapangyarihan. Yung B2 sa tingin ko, kung nangyari ito 6 na buwan na ang nakalipas, baka F-35S o iba pa ang ginamit. Pero sa tingin ko, gusto niyang ipakita yung B2 pagkatapos ng pag-atake sa Iran. Sa tingin ko, gusto niyang ipakita na nagawa natin iyon sa Iran kahit may Russian air defense doon at hindi nila siya namalayan. Sa tingin ko may dahilan din. Gaano kahalaga yon? Hindi ko alam. Siguro hindi naman. Sigurado. Ngayon, pag-usapan natin ang nangyari kamakailan nang dumating ang mga leader ng Europa at si Zelensky sa Estados Unidos. Mas maayos talaga ngayon kay Zelensky kaysa dati. Ano tingin mo dito sa mas malawak na pananaw, hindi lang sa paghahambing? Ito na yon. Napupunta tayo sa mas malalim na pagkakabahabahagi sa kasamaang palad. Parang mga partisanong lungga dito dahil gusto ng lahat na maging isang panig lang o iba pa. Ang personal kong pananaw ay lahat ng ito ay may positibong dulot. Pero kung walang mangyayari dito, hindi ito maganda. Kaya sa tingin ko, maganda ang mga pagpupulong noong Lunes. Ang saya makita na nagsama-sama ang koalisyong ito. Bumaba na naman ang mga leader ng Europa. Mahirap talagang kumbinsihin ang leader ng bansa na pumunta kahit saan. Alam mo naman kung gaano kasiksik ang mga schedule nila. Pare, di ba? Parang wala silang bakanting oras sa susunod na Miyerkules. Bawat minuto ng hinaharap nila ay naka-schedule na. Baka pati buong termino nila. Para sa mga pandaigdigang leader, iniwan nila ang ginagawa nila at pumunta agad sa Washington, District of Columbia sa loob ng 48 oras o mas maikli pa ang galing nun. Sa palagay ko, nagpapakita ito ng matinding pagkakaisa ng mga Ukrainyano. Sa tingin ko, positibo naman. Napanood ko halos lahat ng press conference nila. At si Trump ay napaka-positibo sa kabuuan. Pinuri niya ang ating mga kaalyadong Europeo. Hindi siya, alam mo, si Trump kasi kahit kausap niya ang mga kakampi niya sa politika, paminsan-minsan ay nagpapasaring pa rin siya at nagpapatawa ng kaunti. Hindi niya ginawa iyon. Lahat ng sinabi niya sa mga Europeo ay positibo at puno ng papuri. Kaya parang naging napaka-produktibo ng pagpupulong. Wala masyadong tanungan at sagutan kasama ang media. Pagkatapos noon, ako na ang pinaka-optimistiko mula nang magsimula ang digmaan gabing iyon. Siguro dito napapasok lahat ng nangyari kaninang umaga. Para lang sa mga nanonood na hindi nakasubaybay, ang buong pagpupulong ang premise ay pumayag ang Russia na magbigay ng ilang uri ng garantiya sa seguridad or pumayag ang Russia na ang kanluran ay maaring magbigay ng ilang uri ng garantiya sa seguridad sa Ukraine. At ang pagpupulong ay para alamin kung ano iyon at kung handa bang isuko ng Ukraine ang Donbas o hindi. Nalaman natin na hindi pumayag ang Russia ayon kay Sergey Lavrov, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia. Hindi ko sure kung siya ang ikalawang pinakamahalaga sa Russia kasunod ni Putin. Tinawag na namin siyang ganon sa mga video. Sinabi niya na hindi sila pumayag sa ganong bagay at nakakahiya ito para sa United States administration dahil kahit ang press reports ay nagsasabing iyon ang napagkasunduan sa meeting. Lumabas si Steve Witkoff, sinabi iyon, si Marco Rubio, si Pangulong Trump, at pati na rin ang mga delegation ng Europa na mga leader ng Europa ay nagsabi rin ng parehong bagay na iyon daw ang pinag-uusapan nila. Ngayon parang naging walang silbi ang pagpupulong. Parang kailangan mo talagang basahin sa pagitan ng mga linya. Ganun ba na United States lang ang nagsasalita at hindi ang Russia? Inisip natin na baka sang-ayon sila. Pumapayag lang ba lagi ang Russia kahit hindi naman totoo? Ang ginagawa ni Lavrov ngayon ay parang pinapatagal lang niya. Alam mo yon, hindi naman siya diretsyong tumatanggi sa lahat ng bagay. Dinadagdagan lang niya ng kung ano-ano pa. Tulad ng nabanggit mo na security guarantee. Gusto niyang maging bahagi ang Russia doon. Kailangan pa aprubahan ng Russia yon. Nakakabaliw talaga. Kahit ano pa ang pananaw mo. Kung sa tingin mo may magandang kalalabasan dito o wala, o kung panig ka man sa Russia, Ukraine, o Amerika, ang ideya ng security guarantee ay para protektahan ang Ukraine laban sa Russia. Kakaiba na Russia pa ang magdedesisyon
kung ano ang tunay na magandang security guarantee. Kaya magiging hadlang talaga yan sa pagpapatuloy ng usapan. Puro hadlang talaga. Tara na naman pare. Kaya hindi ko alam. Sa tingin ko, madalas sinasabi ng marami ay hindi talaga naging tapat ang kilos ng Russia sa panahong ito. Sabi ng maraming komentador ng Rusya, isang taktika lang ito para magpatagal dahil habang tumatagal, mas pumapabor sa Rusya sa pangmatagalan. Naiintindihan ko yon. Parang ganoon nga ang itsura nito araw-araw habang tumatagal at humahaba pa ang usapan. Palagay ko, ito na ang malaking tanong. Araw-araw mo namang sinusubaybayan ang digmaan, tama? Sigurado akong araw-araw mo ring ginugugol ang oras mo. Sa tingin mo ba mananalo ang Russia? Kasi ang isang argumento na nakita ko ay ganito, hindi mo hihilingin sa bansang sinasalakay mo na sumuko ng mas maraming lupa kung hindi mo iniisip na nananalo ka. Kaya, Sa totoo lang, iniiwasan kong pag-usapan ang tungkol sa panalo o talo sa kahit anong video. At hindi dahil iniisip kong mainit na issue ito, kundi dahil para sa akin, parang hindi naman ito mahalagang pag-usapan. Kasi hindi naman ito parang laban sa soccer, na pareho silang may scoreboard, may takdang oras. At kung sino ang may pinakamaraming goal sa dulo, siya ang panalo. Iba-iba ang pinaglalaban nila. Ibig kong sabihin, depende sa araw. Iba-iba rin ang layunin ng Russia, di ba? Minsan gusto nilang walang NATO, minsan kontrolin ang buong Ukraine o silangang teritoryo. Pero ipinaglalaban ng Ukraine ang kanilang soberanya. Wala sa mga iyon ang eksaktong nagtutugma. Kaya kung mabawi man ng Ukraine ang lahat ng Domebos, hindi ibig sabihin nun na sila na ang nanalo sa digmaan. Hindi ibig sabihin na talo na ang Russia sa digmaan. Hindi ko masasabi na ang simpleng pahayag ng panalo o talo ang pinakaangkop. Kung titingnan ang ilang mga komentador ng Russia ngayon, marami sa kanila ang nagsasabing wala pang panig ang malapit sa tagumpay o pagkatalo para magbigay ng anumang mahalaga. At iyan ang tila palaging tema. Sa pangmatagalan, may kalamangan ang Russia sa labanan. Hindi ko iniisip na pinagtatalunan iyan. Mukhang magpapatuloy ang Russia sa pagkuha ng teritoryo. Mas malamang na mas marami silang taong mawawala kaysa sa Ukraine sa ganitong pangmatagalang labanan. May isa pang dapat sukatin. Paano mo ihahambing ang dami ng namatay para makuha ang 1 kilometro ng lupa? Ano ang ratio doon para masabing matagumpay ito para sa Russia? Kaya, hindi ko iniiwasan ng tanong. Masasabi kong nananalo ang Ukraine sa puntong napagsama-sama nila ang isang koalisyon, napanatili nila ang kanilang soberanya, at nagawa nilang paunlarin ang kanilang militar hanggang sa kung nasaan ito ngayon. Nananalo ang Russia sa puntong, kung walang magbabago mula ngayon, malamang na makakamit nila ang kanilang mga layunin sa paglipas ng panahon. oo. Isa pang tanong, kahit hindi na mahalaga kung ayaw ng Russia pag-usapan ang seguridad, ay maraming pro-Ukrainian na masyadong agresibo or maximalist na sinasabi nilang hindi ibibigay ng Ukraine ang Donbas. Sa tingin ko, handa namang ibigay ng Ukraine ang Donbas kung makakamit nila ang NATO. Hindi ko alam kung ganun din ang tingin mo. Sa tingin ko, tayo ay Estados Unidos, di ba? Hulaan mo. Hindi, pero tingnan mo. Hindi dapat nagkaroon ng laban sa Vietnam o Afghanistan. Ang dami talagang mga labanan sa buong mundo na kapag tiningnan mo ang mas malaki at mas makapangyarihang militar at ang kakayahan nila, masasabi mong imposibleng matalo ng Taliban ang Estados Unidos. Kung babalikan, malinaw na lumamang ang Taliban sa labanan na iyon. Kaya nilalagyan natin ng limitasyon at sinasabing hindi kaya ng Ukraine ito. Sa ngayon, masasabi kong malabo talaga. Siguradong hindi ito mangyayari sa malapit na panahon. Dapat din nating tandaan na narito tayo ngayon dahil hindi rin kayang manalo ng Russia at hindi sila nagpapapigil. Alam ko, siguradong narinig mo na yung biro na yan noon na darating ang malaking hukbong Ruso at dudurugin ang linya ng Ukranya. 4 na taon na halos ang digmaan. Pilit talaga nilang manalo at hindi pinapatagal. Mukhang tanging full mobilization at paggamit ng sandatang mapamuksa na lang ang magagawa nila. Hindi ko rin alam kung alin man sa mga iyon ay posible sa ngayon. Kaya, oo, sang-ayon ako. Wala talagang malinaw na paraan ngayon para mabawi ng Ukraine ang teritoryong iyon. Wala silang kakayahang umatake o kontrol sa himpapawid. Pero magdadalawang isip akong isuko na lang yon ng tuluyan para sa pangmatagalan.
At kadalasan nakikita rin natin yan mula sa mga pro-Russian na account kung saan paulit-ulit nilang sinasabi, nagpipigil lang ang Russia. Kung naging brutal talaga ang Russia, panalo na sana sila. Hindi nila sinasabi sa Russian social media kasi isipin mo, may inang nawalan ng anak sa giyera tapos maririnig niya na nagpipigil lang ang Russia. Kaya napatay ang anak niya sa Ukraine. Yung mga Russian channel na nagrereklamo sa pagpipigil ay yung nagsasabi na dapat mas lumayo pa ang estado at gawing guho ang Kyiv. Sandata ng malawakang pagkawasak ang usapan. Immobilize ang bansa, ibuhos lahat. Iyan ang pinag-uusapan nila. Hindi ito tungkol sa parang may nakahandang dagdag na puwersang militar na pwedeng gamitin. Alam mo yon? Sigurado. Isa pa, nakita natin na itinatanggi ni Putin ang pakikipagkita kay Zelensky. Hayagang sinabi ni Pangulong Trump na napapayag niya si Putin na makipagkita kay Zelensky. Ngayon, sa tingin mo ba mapapaniwala noon si Pangulong Trump na dagdagan ang pressure kay Putin? Kasi nga, noon ay nagbabanta siya ng matinding pressure bago pa napagkasunduan ang pagpupulong sa Russia. Pagkatapos, parang umatras siya. At maraming tao, masasabi kong tama lang ang nagtatalo tungkol dito. Parang ibinibigay mo na agad ang alas bago ka pa pumasok sa negotiation. Hindi karaniwan ang relasyon ni Trump at Putin sa maraming aspeto. Mapapansin mong nagbabago ang ilang pahayag ni Trump tuwing matapos siyang makipag-usap o makipagkita kay Putin, kumpara sa mga sinabi niya bago ito. At nangyari rin iyon sa pagkakataong ito. Naglabas siya ng isang pahayag na pabor sa Europa, pabor sa kapayapaan, at pabor sa Ukraine pagkatapos ng pagpupulong noong Lunes. Kinabukasan, sinabi niyang hindi dapat hinarap ng Ukraine ang Russia noon. Parang teka muna. Kaya may natatanging dinamika roon na sa tingin ko ay di angkop sa ibang pinuno ng mundo. Sino pa ba? Tulad ng sabi mo kanina, posibleng mapahiya si Trump at ang grupo niya o maparatangang nagsinungaling. Dahil hindi ito basta artikulo ng Wall Street Journal mula sa mga hindi pinangalanang source. Sina Trump, Rubio at Witkoff mismo ang nagsabing na pagkasunduan na ito. Gagawin na natin pagkatapos tahasang sinabi ng Russia na hindi nila gagawin. Baka naiinis si Trump, kaya posibleng magdagdag pa siya ng parusa o gumawa ng hakbang para pilitin ang Russia makipag-usap. Hindi pa natin yan nakikita. Pero ito na siguro ang pinakahayagang halimbawa ng ibig kong sabihin, ang pinakaangkop na paraan para ilarawan ito ay pinagmukha niyang tanga si Trump sa pagkakataong ito. Si Steve Witkoff na ilang beses na nating bisita ay pinagtatalunan ng iba kung kwalipikado ba siyang makipag-negotiation dito. Isa pa, ilang beses na ring nangyari ang ganitong pagkakamali. Alam kong naalala mo kung saan sila nagkasundo sa ceasefire sa energy infrastructure, pero sabi ng Russia, United States daw ang nag-anunsyo na ito ay tungkol sa enerhiya at infrastruktura. Inanunsyo ng Russia na enerhiya lang daw, pero sabi ng iba baka maling pagsasalin lang ito at nangyari na raw ito ng 4 na beses. Sa palagay mo, si Steve Witkoff ba ay laging nagkakamali o sadyang nagsisinungaling ang Russia? Iba sinasabi nila ng pribado kaysa sa publiko. Sa tingin ko, baka may kaunti sa parehong dahilan dyan. Nakikita natin ito ngayon sa Rusya, kung saan ang mga pahayag ay hindi na eksakto. Ito ang ibig naming sabihin. At nakita na natin yan sa loob ng ilang taon na. Kaya hindi na yan bago. Ang deal kay Witkoff ay, ako mismo ay medyo nabibigo dahil may 3 bagay siyang patuloy na pinagtutuunan ng pansin. Mayroon siyang kapayapaan sa Russia at Ukraine. Tinutulungan niyang tapusin ang sigalot ng Israel at Hamas. Sinusubukan niyang makipagkasundo tungkol sa susunod na programa o kasunduan sa nuklear ng Iran. Bawat isa sa mga iyon ay mga usaping may kinalaman sa mismong pag-iral ng mga bansang kasangkot, ng mga partidong kasangkot. May mga kopo ng nakatalaga araw-araw para tutukan ang pagtupad ng kanilang mga layunin dito. May isang tao tayo na hati ang atensyon sa 3 bagay. Kahit may maliit siyang koponan, dehado talaga siya sa mga pulong na iyon. Di ko alam kung bakit wala tayong tig-iisang tao bawat isa. Tulad ng dati, bihira tayong mag-usap, lalo na tungkol sa issue ng nuklear ng Iran, pero sila, daan-daan o libu-libong tao, nagtatrabaho araw-gabi para malaman ang dapat gawin. Ang Iran meron, at tayo, si Witkoff lang ang meron tayo ngayon sa Moscow. Alam mo yon, pabalik-balik sa Moscow. Sa tingin ko, parang inilalagay natin ang sarili natin sa alanganin dyan. Oo, sigurado. At saka, interesting din kasi naintindihan ko yung mga nagsasabing hindi siya kwalipikado, pero sinabi rin naman ng mga tao ang ganun dati. Teka, nakakalimutan ko yung pangalan, yung manugang ni Trump nung nasangkot siya sa, Abraham McCarthy's.
magandang may bagong pananaw lalo na mula sa taong walang gaanong karanasan sa usapan dahil marami rin tayong naging progreso doon. At yung mga dating kalihim ng estado at kalihim ng depensa, hindi naman ako tutol agad sa isang tao na may panlabas na pananaw. Kasi kadalasan marami ka ring natututunan mula sa team mo. Alam mo, may malalaking entourage ang mga taong ito na laging nagbibigay ng lahat ng impormasyong kailangan nila. Kaya sa bagay na yon, malinaw na matagumpay talaga si Wyckoff. Parang ang galing talaga ng taong yon sa larangan ng real estate. Siguro hindi lang ganoon ka-epektibo dito. Baka kulang siya sa mga tauhan. Baka dapat isa lang ang tutukan niya imbes na 3. Hindi ko sigurado. Pero parang hindi gumagana ngayon. Ren, ito baspan ba ang mga parusang ba ipinataw ni Pangulong Trump sa Russia bago ang pagpupulong? Nagpatupad siya ng sekundaryang parusa sa India dahil sa pagbili nito ng langis mula Russia. Sa channel na ito, napag-usapan naming maganda yon. Nag-debate kami pero hindi ko alam ang opinion mo. Maganda na nagparusa siya sa India pero tingin ko may problema kasi National Democratic Front lang yon. Walang China, Turkey, Brazil, or Europe. Sa tingin mo may problema doon? Paano ito nakaapekto sa ugnayan ng India at United States? Sa tingin ko, hindi pa natin nakikita kung paano nito maaapektuhan ang relasyon. Hindi ako sigurado. Maraming bansa ang tingin sa ating taripa ay pansamantala lang at maaaring alisin. Kaya hindi nila ito sineseryoso. Naiintindihan ko ito dahil nakita na natin mangyari ito dati. Sa pangmatagalan, sa tingin ko magiging negatibo ang epekto nito sa relasyon ng United States at India. Mahirap itong tingnan sa ibang paraan. Di ko alam kung gaano kalaki ang epekto nito sa digmaan. Kung titigil ito, halimbawa kung talagang mapatitigil nito ang India sa pagbili ng langis mula sa Russia, maganda iyon. Hindi ko alam kung andyan na tayo. Gayunpaman, mukhang hindi pa iyon ang nangyayari. Madalas nang sinabi ng pamahalaan ng India na patuloy silang bibili nito kahit ano pa ang sabihin ng iba dahil kailangan nila ito. Ang argumento nila ay kailangan nilang gawin ang pinakamabuti para sa bansa at mura ang langis ngayon. Hindi naman kami kusang magbabayad ng mas mahal. At lumalabas ngayon, mas mahalaga iyon sa kanila kaysa sa mas matibay na relasyon sa Estados Unidos. Sana hindi ganoon ang sitwasyon, pero hindi mo rin masisisi ang isang bansa sa paggawa ng makakabuti para sa kanila. Nakikita nila na iyon ang pinakamabuti para sa kanila sa ngayon. Oo, gusto kong mapalawak pa ang mga iyon. Muli, kahit ano pa ang dahilan, at maraming pwedeng isipin ang mga tao tungkol dito, si Trump ay naging sobrang mabagal pagdating sa pagpaparusa laban sa Russia. Sa palagay ko, taripa sa India lang ang nagawa niya. Pwede mo akong itama, pero sa tingin ko, iyon lang ang pwedeng gawing parusa sa Russia. Oh, dito naging interesante. Sabi ng gobyerno ng India na di sila titigil sa pagbili pero huminto ang mga kumpanyang Indian. Nagsimula pa rin sila ngayong linggo at bumibili ng marami. Nagsimula ulit sila. Oo, artikulo mula sa Bloomberg. Dagdag pa, ayon sa mga Indian na sinusundan ko rin, kailangan daw nila ito para sa mamamayan nila pero hindi totoo dahil ibinibenta lang nila ito sa Europa. Kailangan nilang pataasin ang tubo. Oo, sige, gets ko. Pero isa pa, na sa tingin ko nabanggit mo rin ng kaunti, maraming Amerikano ang nag-aalala tungkol sa walang katapusang mga digmaan. Sa tingin mo ba magiging ganoon ang Ukraine? Na baka mawalan na lang ng suporta mula sa mga mamamayan ng United States ang mga Ukrainian na siyang inaasahan ng Russia? Sa tingin ko, naaapektuhan nito ang negosasyon at pagpapahaba ng laban. Sa tingin ko, may totoong posibilidad na mangyari yan kay Trump. Nakita na natin tumula kina Trump at Rubio nitong mga nakaraang buwan, kung saan nagbigay sila ng pahiwatig na marami pa tayong ibang pwedeng gawin mga pare. At lalo na sa base ng suporta ni Trump dito sa Estados Unidos. Ang pangunahing focus nila sa pangkalahatan ay panloob na usapin, lalo na sa base ni Trump. Kaya tingin ko, hindi siya mahihirapan kung sabihin niyang hindi na natin yan papakialaman. Magpo-focus tayo sa imigrasyon, mga hangganan, krimen, kahit ano pa yan. Iba't ibang issue, seguridad ng botante o seguridad ng eleksyon. Kahit alin sa mga yan ay magiging mas mataas na prioridad para sa maraming tao, lalo na sa kanyang mga taga-suporta, pero pati na rin sa buong Estados Unidos sa pangkalahatan. Nakikinabang si Putin dito. Habang nahati ang alyansa, panalo ito para sa Russia. Mas mahalaga ang Ukraine sa Russia kaysa sa United States. Kahit na ang pinakamatinding pananaw dito mula sa United States, hindi pa rin ito isang bansang katabi ng ating hangganan. Wala pa ring pinagsasaluhang kasaysayan doon. Handa si Putin at maraming Russian na panindigan ito, kahit magdulot pa
ng mas matagal at mabigat na pagkalugi. Kaya yung terminong walang hanggang digmaan, nakita natin itong lumabas sa, masasabi ko, media o propaganda. Nakaka-interes ito dahil napaso talaga tayo sa Iraq at Afghanistan. Ginagamit ang pariralang iyon sa Ukraine, pero hindi naman tayo kasali sa digmaan o nandoon. Isa na namang digmaan ito na nangyayari at tumutulong tayo sa isang panig, at ngayon ay sinusubukan nating makipagkasundo para sa kapayapaan. Nakakatuwang isipin kung paano naisama ang walang katapusang digmaan din. Bihasa ang Russia sa social media at sa pagpapakalat ng information. Oo, nalaman na nila yon. Talagang kahanga-hanga kung paano nila naipasok ang mga ganoong parirala doon. Laro lang talaga ito ng numero. Si Chuck Farr, baka kilala mo, marami siyang pinag-aaralan sa informational warfare at napaka-analytical nila. Araw-araw silang gumagawa ng libu-libong pekeng kwento at pinipili kung alin ang papalaganapin sa lahat ng account nila. Nakita mo ba yung doppelganger website na ginagawa nila noon pa? Sigurado akong ginagawa pa rin nila iyon. Halimbawa, ang website ng New York Times ay nit.com. Tama? Bibili sila ng mga domain na parang nighttime.com or iba pang halos kapareho na kapag tiningnan mo ng mabilis, ay aakalain mong yun na yung website na gusto mong puntahan. Kokopyahin nila ang orihinal at gagawing kamukha ng New York Times, pero maglalagay sila ng peke o gawa-gawang artikulo. Tapos ibabahagi nila yung link na yun sa social media. Kaya kapag galing ka sa Facebook or YouTube, Instagram, or kung saan man, ikiklik mo yun at mukha talaga siyang artikulo ng New York Times. Mapupunta ka sa website na parang New York Times at sa itaas may tungkol dito. Kadalasan, hindi naman nakakagulat ang nilalaman. Aminadong hindi alam ng Ukraine kung nasaan ang 70 bilyong United States. Parang wow, teka, may mga peking quote, citation, at iba pa. Doppelgangers ang tawag nila. Tinarget nila ang ilang malalaking pahayagan sa Pransya. Sige, yan ang viral na clip ngayon, pare. Matalino nga, nakakainis pa. Oh, grabe talaga. Sinabi rin ni Trump sa publiko na walang ipapadalang tropang Amerikano sa lupa. Nakakaapekto ba yon sa kakayahan ng mga Ukrainian na makakuha ng tamang garantiya sa seguridad? Para sa akin, bukas pa ang usapan tungkol sa seguridad. Oo, hindi ko alam. Ibig kong sabihin, sa technical na aspeto, medyo, mas magiging mabuti sana para sa Ukraine pagdating sa mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Mas magiging mabuti para sa kanila kung may mga sundalong Amerikano sa lupa, mga eroplanong lumilipad sa itaas, at mga base ng Estados Unidos sa Ukraine. Mas maganda ito para sa Ukraine. Hindi ko alam kung pinag-uusapan yan dito sa United States ngayon. Mukhang mas papunta tayo sa direksyon ng pagtulong sa Europa. Hinahayaan silang bumili ng kahit anong gusto nila mula sa atin. Maganda naman yon. Sasabihin mo ba? Sa tingin ko ay ayos lang naman, oo. Mas gusto ko sana na mas kasali tayo. Hindi ito pagiging makasarili. Pero para sa akin, maganda para sa Estados Unidos na personal tayong kasali dahil nagkakaroon tayo ng boses at masasabing kinabukasan sa mga relasyong ito. Kaya ganoon ako lagi, na minsan nagiging problema rin kasi pwede tayong sumobra o mapagod. Mas gusto ko na direktang kasali tayo at sabihing bahagi tayo ng koalisyon ng mga handang tumulong. Kung ang pinakamahusay na paraan para suportahan ang soberanya ng Ukraine at pigilan ang agresyon ng Russia ay ang pagbenta ng armas sa Europa, ayos lang. Masaya akong may ambag tayo doon. Oo, nakakatuwa rin, 'di ba? Marami kasing hindi nakakaintindi na lahat ng bagay ay may epekto sa isa't isa. Kasi kamakailan lang ay nakausap namin si General Petraeus at may sinabi siyang interesante na maraming bagay ang nagsimula dahil nagtakda tayo ng red line para sa Syria. Noon, masyado pa akong bata nung nangyari yung issue sa mga chemical na armas, nagtakda tayo ng red line at hindi tinupad ni Pangulong Obama ang mga hinihingi niya at nakita ng lahat yon bilang malaking kahinaan. Hindi ko alam kung nasubaybayan mo yon. Oo, nasa hukbong sandatahan pa ako noon, sa totoo lang. Nasa proseso ako noon ng pag-alis sa aktibong serbisyo sa hukbong sandatahan nang mangyari ang mga pag-ataking yon, kung tama ang aking alaala. May mga kaibigan akong iba-iba ang opinyon. Sabi ng iba, punta tayo sa digmaan sa Syria, nababagot na ako dito. At yung iba naman, Diyos ko, malapit na tayong makauwi tapos magkakaroon pa ng panibagong digmaan. Pero tama ka pare. Lahat ng ito ay may kinalaman sa lahat ng bagay sa kahit anong paraan, anyo o hugis. At para maging patas, imposibleng hulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap na siyang
dahilan ng buong argumento tungkol sa pagpapakalma. Ngayon na sa tingin ko ay napapanahong pag-usapan. Palagi nating binabalikan ang 1938, 1939, kung kailan sina France at United Kingdom sa pamumuno ni na Churchill o Chamberlain ay nagpakalma at ibinigay ang Sudetenland sa Germany. Sinabing hanggang doon lang sila. Dahil dito, nauwi ito sa ikalawang digmaang pandaigdig. At sa pagbabalik tanaw, malinaw ang sagot, huwag gawin iyon. Iyon ay naging problema. Nauwi tayo sa mas malalang problema sa ating mga kamay. May mga pagkakataon ding nagkaroon ng tigil putukan o kasunduan na nagsilbing pagpapalubag loob at nagtapos sa labanan. Kaya Anong halimbawa niyan? Gusto ko lang malaman kasi hindi ako masyadong alam. Kasama ba ang South Korea doon? pwedeng isa ang South Korea. Sa totoo lang, halos lahat ng digmaan na may kinalaman sa pagbibigay ng teritoryo. Tingnan natin, ilan sa gitnang silangan. Ang South Korea at North Korea ang pinakamadaling halimbawa, pero kahit anong tigil putukan o kasunduang kapayapaan, parang hindi sapat ang parusa sa agresor. Magbubukas lang ito ng pinto para sa susunod, na di naman laging nangyayari. Pero kung mangyari, masama talaga. Pero isa pa, na madalas ding binabanggit ng maraming tao na hindi nila naiisip na walang naging kasiguraduhan sa seguridad pagkatapos isuko ni Chamberlain ang Sudetenland. Kung may katiyakan tayo sa seguridad, masama ngang hindi parusahan ang agresor, pero nakakamit naman natin ang kapayapaan. Oo, at sa tingin ko, magiging interesante ang magiging takbo nito dahil may kagustuhan talagang parusahan ng Rusya. At maaring hindi iyon ang pinakamagandang hakbang pagkatapos nito. Baka mas mahirapan pa tayong makamit ang kapayapaan na siyang dapat pangunahing layunin. Ang layunin dito ay hindi pahirapan ang Rusya sa ginawa nila, kundi itigil ang pagpatay ngayon at sa hinaharap. Isa rin itong magandang halimbawa mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Tama ba? Hindi masyadong pinarusahan ang Alemanya at Hapon pagkatapos ng digmaan. Sa halip, tinulungan silang muling bumangon. Baka doon tayo dapat pumunta? Oo, Hindi ako sigurado pero sumasang-ayon ako. Siguro hindi ko naman gagawin pero sigurado akong may mga tao na medyo magagalit tungkol dito, lalo na yung mga tunay na pro-Ukrainian na hindi pumapayag. Pero ang Russia kasi hindi talaga pinahahalagahan ang buhay ng tao. Mas marami silang kayang patayin na Ruso kaysa sa kayang patayin ng kanluran sa sarili nilang mamamayan. pero interesting din pag-isipan. Kasi oo, walang duda. At maiintindihan mo naman, maraming tao ngayon ang galit sa Russia at sa mga Ruso. Pero siguradong mas marami ang galit sa Alemanya noong 1945. Siguradong mas marami rin ang galit sa Hapon noong 1945. Nagawa nating mapagana yon. Baka social media ang dahilan. Kung wala ito, baka bumalik tayo sa dati. Pero pag-uusapan natin ang tungkol sa Israel-Hamas. Pero alin? Pero Nangyari na ito noon. Kaya posible, sang-ayon ako, mahirap makita ang sitwasyon na iyon ang magiging daan. Pero kaya na natin gumawa ng malalaking bagay. Alam mo yon? mas mahirap talaga yung gawin, kaya kailangan ng mahihirap na desisyon para sa mas magandang kinabukasan. Kaya mas mahirap hayaang gumawa ng mali ang isang tao na walang parusa. Pero parang iyon ang nagdudulot ng mapayapang panahon, or hindi ko rin alam kung ito ay nagdudulot ng digmaang sibil. Ayaw ni Pangulong Abraham Lincoln parusahan ang kabilang panig. Magandang halimbawa, oo. Pero sige, ngayon na nagkaroon ka ng isang interesting na video na hindi pa natin masyadong natalakay ang tungkol sa Israel at Hamas na gusto ko sanang talakayin, pero buti na lang at hindi ko ginawa. Marami akong gustong talakaying balita tulad ng sabi mo sa video na pagkatapos ng 3 araw, malalaman mong maraming butas or kulang ang balita. Hindi ko alam, wala ako sa TikTok, hula ko lang. Dahil madalas kang mag-post sa TikTok, nag-i-scroll ka rin doon. Kaunti lang. Yung TikTok feed ko ay walang kinalaman sa content ko. Puro pagluluto, golf, at pangangaso. At parang, kakaiba talaga yung feed ko. Hindi, gets ko naman. Pero alam ko na parang grabe yung propaganda sa TikTok. Ewan ko. Hindi ko sure kung propaganda ba siya kasi may mga clip na totoo naman. Oo, hindi sila magaling dyan. Parang wala naman talaga silang pakialam. Sobrang pabaya. Sobrang pabaya ang moderation doon. At ang daming peking account, maraming artificial intelligence type na nilalaman ang pinopost. Ewan ko. Marami pa silang kailangang ayusin sa aspetong yan.
Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng YouTube at Instagram para mas maging maayos ang mga platform na yon. Pero siguradong nahuhuli ang TikTok sa bagay na yan. Kaya siguro ilipat na natin ang usapan sa Israel-Hamas conflict na oo, mahirap itong talakayin kasi hindi ko pa ito napagplanuhan. Mahirap itanong, pero sa tingin mo ba tumatagal na ang digmaang ito? Or yung tanong tungkol sa proportion na binabanggit ng mga tao na masyado nang matagal na ginagawa ito ng Israel? Oo, tingin ko, sobrang tagal na nito. Sa tingin ko, hindi ko sure kung meron. Sa palagay ko, ang tagal na nito, pero hindi pa rin natutupad ng Israel ang mga layunin nila. Mayroon pa ring mga bihag na hawak ng Hamas. Kaya hindi pa nila nagagawa ang lahat ng gusto nilang gawin. Gusto rin nilang matiyak na hindi na muling magiging makapangyarihan ang Hamas sa Gaza Strip. Nananatili pa rin yon. Ngayong araw, inanunsyo ng Israel ang pag-atake na pumatay sa mga leader ng Hamas. Ngayon, nabawasan na ang mga leader na yon at may mga umaakyat na lang sa posisyon. Pero wala na talaga sila roon. At oo, masasabi kong tumagal na ito. Masasabi kong masyado na itong tumagal. Sa tingin ko, dumarami na ang mga tao, kasama ang nasa Israel, na nakakaramdam ng epekto nito sa ekonomiya ng Israel. Karamihan ng lumalaban sa digmaan ay reservist na may regular o full-time na trabaho sa araw, mga estudyante, nurse, at guro sila. At nasa militar na sila ngayon ng ilang buwan. Baka nga ilang taon na may ilang pahinga para makabalik sa sibilyang sektor. Hindi rin maganda para sa Israel ang matagal na digmaan, kaya umaasa akong matatapos na ito. Sasabihin ko ang pinakamabilis na paraan. Nabanggit mo rin na may mahihirap na desisyong gagawin. Ang pagbibigay ng Hamas ng mga bihag, sa pananaw ko, ang pinakamabilis na paraan para matapos ang labanan. Oh. Hanggat hindi pa nangyayari yon, may dahilan ang Israel na ipagpatuloy ang anumang ginagawa nila. Ang Hamas ay may hawak na 50 bihag at ayaw nila itong ibigay. At ang magiging sagot dyan ay, oo, leverage nila yon at hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Naiintindihan ko, binanggit mo na rin yan, mahihirap na desisyon. Hindi ko rin alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero tila iyon ang pinakamakatotohanang paraan para tapusin ito. Doon natin malalaman ang susunod na hakbang. Na muli, hindi ko alam kung gagawin talaga yon ng Hamas dahil hindi naman talaga sila nag-aalala na gawing maayos ang Gaza or gawing ligtas ito para sa mga sibilyan. Nakakainis kasi. Una sa lahat, ang karamihan ng mga taong nadadamay dito ay ang gusto lang naman ay makabalik sa pagiging isang ina, pagiging isang bata, pumapasok sa eskwela, di ba? Nakakainis talaga yon. Hindi lahat ng Gaza ay Hamas. May mga inosenteng bata roon. Pero mahirap talagang tingnan ng Hamas. At isipin ngayon na ginagawa nila ang lahat para sa mga Palestino dahil may kakayahan naman sila. Kaya isa sa mga argumento na hindi pa natin naririnig, halimbawa, ay ang Hamas ay maglalagay ng kanilang mga armas at isusuko ang kapangyarihan. Hindi pa nila kailanman sinabi yon. At kaya ang kapit nila sa kapangyarihan ay nakabase doon na mas mahalaga iyon kaysa sa mga Palestino. Ganun ko yon nababasa. At oo, hindi sila mabuti. Hindi sila mabuting grupo ng mga tao. Gusto ko lang marinig ang opinion mo sa argumentong ito na siguradong nakita mo na kung saan maraming tao ang nagkukumpara at ngayon ko lang nakita na mas maraming German civilian ang namatay noong World War II kaysa sa Allied or British civilians. Iyan din ang katulad na argumento na ginagawa ng Israel. Parang, syempre, may mga sibilyang namamatay pero nangyayari talaga yan sa digmaan. Ano ang palagay mo doon? Ano mismo ang tanong? Parang patas ba na argumento yon? Oo, parang patas naman kasi kung titignan ang ikalawang digmaang pandaigdig, maganda ang wakas pero marami pa ring tumutol dahil sa mga namatay na sibilyan. Dapat ba ang militar ng Israel na nagbibigay naman ng maraming ebidensya na ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para mabawasan ang mga sibilyang nadadamay hanggat maaari? Pero madalas, ang sagot palagi ay parang, may kasalanan ng Hamas ang mga namatay na yan, hindi namin kasalanan. Oo, tingin ko may sukatan talaga. Isa rin ito sa dahilan kung bakit sa video na yon, napagod na akong i-cover kasi ang ideal ay zero na nadadamay na sibilyan. Sa tingin ko, lahat naman siguro ay sasang-ayon doon. Pero sa totoo lang, bihira talaga mangyari yon sa karamihan ng mga labanan, nakakalungkot man. Sa international na pananaw, tinuturing nating katanggap-tanggap ang collateral damage na iyon. Hindi maganda pakinggan,
Pero may bilang talaga dyan, di ba? Mga 1% lang ng namatay ay sibilyan. Iba-iba ang reaksyon ng tao rito. Kailangan nating maintindihan na ang digmaan ay kakilakilabot at bahagi ito ng kasamaan. Kung 99% ng mga nasawi ay sibilyan, sasabihin ng mga tao na hindi tama yon. Malinaw na may mali kang ginagawa dito. Kaya may punto sa gitna na doon na ang hangganan. Hindi na ito isang operasyong militar. Mas marami ka ng napatay na sibilyan. At ang problema, sa kahit anong bilang ng mga pag-ataking ito, may mga maling bilang na inilalabas. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nang may atake at sasabihin ng Hamas na 200 at 30 ang namatay tapos lalabas ang video. At parang may isang sasakyan lang na tinamaan sa gitna ng kalsada. Parang hindi ko maintindihan nasaan ang 230 katao na iyon. Sabi nila, lahat ng 230 ay sibilyan. Kaya parang di nagbago ang bilang. Talagang walang katuturan yon. Hamas at Ministry of Health ng Gaza ay hindi inaanunsyo kung may namamatay sa kanilang mga mandirigma. Kaya ang mga bilang ng mga napatay at nasugatan na meron tayo, kulang tayo sa bahagi ng mga mandirigma dito. Kaya kailangan mong basahin sa pagitan ng mga linya kung nalampasan na ba ng Israel ang hangganan na masyado ng maraming sibilyang namamatay. Oo, sa tingin ko narating na nila yon. Pwede mong sabihin, sa tingin ko noon, madali pang gamitin ang argumento ng collateral damage. Pero ngayon, ilang taon na itong nangyayari. Parang, oy, sige na, tara na. Kung ganoon, mapapaisip ka, sinadya ba talaga yon? Wala ba talaga silang pakialam sa mga sibilyan na nadadamay? O maling pagkakakilanlan lang ba ng target? Nagbubukas ito ng iba pang mahahalagang tanong. Ibig kong sabihin, kung ang Israel talaga ay parang yung truck na yon ay siguradong mga sibilyan, bombahin at patayin silang lahat, malaking problema yon. Kung makita nila ang truck at sabihing may sakay na tao na may automat Kalashnikova, 47 galing sa lugar ng pinagmulan ng mortar, tapos nalaman nilang mga sibilyan pala ang tinamaan. Ibang usapin yon. Sa huli, gets ko. Patay na ang mga sibilyan at masama yon at hindi dapat mangyari. Pero magkaiba ang paraan natin ng pagdating sa dalawang sitwasyon na yon. Ganyan ang nangyayari. At bawat atake sa Israel ay laging ipinapakita sa parehong paraan. O kung kaninong panig ka, o social media nga siguro. Ganun ang kabilang panig. Hindi ko alam kung nasubaybayan mo na may mga gumagawa ng kwento kay Ginoong Beast ngayon. At umaabot pa ng 50 milyong views. Libo-libong dolyar iyon mula sa isang Twitter post lang. 50 milyon sa Twitter na hindi naman katulad ng YouTube pero malaking insentibo ito para lang mag-imbento ng mga bagay. Oh wow! Oo, yung pag-iimbento ng mga kwento, naging interesante talaga. Yung mga gawa-gawang impormasyon tungkol sa Gaza ay mas malala pa kaysa sa Ukraine at Russia. At hindi malapit ang agwat, sobrang grabe talaga. Sa simula ng digmaan, nakita natin ang mga footage mula sa video game at lumang kumakalat na clip. Halos tuluyan nang natigil yon. Pero kahit ngayon, may nakita akong clip na pinapakalat na sinasabing bata sa Gaza. Pero bata pala sa Syria noong 2000 at 15. At isa yon sa mga clip na napatunayan ng hindi totoo. Oo, nasasaktan ang batang yon. Problema talaga yon. Nangyari rin yon 10 taon na ang nakalipas sa ibang bansa. Grabe talaga ang dami ng ganong pangyayari. Oh, na isa pa ring nakakaintrigang tanong. Namangha ako sa bilis ng pagbagsak ni Assad. Hindi ko alam kung siya, pero sa buong buhay ko, siya ang unang diktador na biglang lumitaw, tapos 9 na araw lang, wala na. Ang bilis nun. Ano reaction mo, di ba? Halos hindi ko na masundan yun. Kasi yung mga komentador na pro-Assad, napaniwala nila ako ng ilang araw kasi noong una, sinasabi nila, maliit na tulak lang daw yon. Hindi raw malaking bagay. Iniisip mo, siguro aktibo lang talaga. Wala ring masyadong nangyayari sa digmaang sibil. Tapos bigla mo na lang sinabi na dahil sa isang opensiba, pwedeng bumagsak ang bansa. Habang bumababa sila patimog, masama talaga si Assad at masaya akong nawala na siya. Malinaw na posibleng gumanti ang militar ng Syria at pwedeng magulo ang sitwasyon. Pero hindi iyon nangyari. Pagkatapos, biglang nawala. Ang lupit nun. Na talagang nakakabaliw. Oo, at may sense naman kasi maraming tao, sigurado akong nakita mo na rin sa geopolitics,
maraming tao na mas may karanasan at matagal nang sumusubaybay sa eksenang geopolitical. Nakita na nila sina Ceausescu at iba pa na bumagsak pero si Assad ang una kong nakita. Astig yun. Astig yun. Talagang natuwa ako para sa mga Syrian sa pagkakataong yon. Parang ilang araw lang matapos siyang bumagsak, may mga pila ng sasakyan na bumabalik sa Syria. Mga taong umuwi. Ang astig nun, pare. May mga kanluraning mamamahayag na unang beses nagpunta sa Syria. Nakita ko ang mga Syrian refugee na ngayon ay nasa Estados Unidos na bumalik sa kanilang tahanan at makita ang kanilang mga pamilya sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 10 taon. Ang galing nun. Alam kong hindi pa rin perpekto ang Syria at marami pa silang dapat ayusin. Kung masaya ang mga tao roon at tama ang tingin nilang direksyon, sino ako para magsalita? Nasa Tennessee ka rin naman. Ano ang opinion mo kay Jolewan bilang bagong leader? Jelani. Dati siyang kilala bilang Jolani. Siya si Al-Shara, isang lalaking nagpalit ng maraming pangalan. Kaduda-dudang pinagmulan, period. Al-Qaeda. Pero sa tingin ko, hindi siya naging bahagi ng Islamic State. Parang nag-ooperate siya kasama ang Islamic State of Iraq and Syria. Pero pagkatapos ay naghiwalay siya at gumawa ng sarili niyang grupo. Hindi naman malayo dahil pumunta siya sa Al-Nusra Front na kilala sa matinding jihadi. Iyan ang kanyang pinagmulan. Lumalaban sa mga sundalong Amerikano. Maaaring hindi ko pa ito nakikita ng malinaw. Lumaban siya sa Iraq noong 2000 at 5,000 at 6 kasagsagan ng insureksyon. Malamang may dugo siyang Amerikano sa kamay. Malamang nga. Hindi ko pa talaga ito nakikita na nakaugnay sa isang particular na pangyayari, pero iyon nga. Hindi naman siya namamasyal lang sa Anbar Province noong 2005 at 5, di ba? Kaya masama talaga ang kanyang pinagmulan. Sana may mas magandang option para sa Syria na hindi gaanong mabigat ang pinapasan. Hindi ko alam kung ano iyon sa ngayon. Sinubukan na nating suportahan ang iba't ibang grupo sa digmaan na iyon. Wala namang gumana. Siya na ngayon ang namumuno sa bansa. Kaya tingnan natin. Sa nakikita ko, parang naging mas mahinahon na siya. Nagbibigay siya ng impormasyon sa mga target. Ilang taon nang lumalaban sa Al-Qaeda at mga Islamic State cells. Kaya kapag narinig mo na may raid ang United States sa kanlurang Syria, madalas galing ang impormasyon na yon sa dating grupo ni Jolani na sinusubukan lang silang paalisin doon. Ngayon, malaking bahagi noon ay para lang sa pag-agaw ng kapangyarihan. Gusto nilang kontrolin ang teritoryo. Pero mula nang bumalik siya sa kapangyarihan, may agam-agam agad na, alam mo na, darating na ang batas ng Sharia at magiging isang caliphate ito. Pero hindi siya nagtungo sa direksyong iyon. Muli, para itong isang umuusbong na bansa sa puntong ito. Saka pa lang nila natututuhan ang lahat at parang nagsisimula pa lang silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pero may ilang karahasan na nangyari. Hindi naman. May ilang karahasan na nangyari. May ilan lang karahasan na mukhang galing sa antas ng estado. Ah, talaga? Yung umatake ang Israel, yun ba ang tinutukoy mo? Tungkol? Oo, sige. Laban sa mga Druze sa Timog Syria. Pero sa antas ng estado, mukhang hindi si Jolani ang nag-utos ng paglipol sa kahit sino. Mukhang hindi na kontrol ng gobyerno ang ilang paksyon doon at may mga lalaking umalis sa militar. Naghubad ng uniforme at kumilos para sa ilang kliyente. Kaya magulo talaga pero mukhang iyon ang pinakamagandang option sa ngayon. Oo, hindi perpekto pero Kaya ayun, yun ang sitwasyon na hindi ko alam kung nasubaybayan mo. Doon ko naisip na parang hindi tama ang ginagawa ng Israel kasi ang bansa ay nagre-recover at ang mga taong umaatake sa mga Hudyo hindi naman sila inaprubahan ng gobyerno. Nilalabanan sila ng gobyerno saka binomba ng mga Israeli ang kabisera at Ministry of Defense. Parang gusto lang talaga nilang magpasimula pa ng mas maraming gera. Parang hindi ko maipaliwanag yon. Kung may lumabas na ibang impormasyon sa susunod na mga araw, baka sabihin na, pinigilan nila ang paglusob ng militar ng Syria para linisin sa lahi ang mga Druze. Pero walang palatandaan na yun talaga ang nangyayari. Mukhang isang lokal na sagupaan lang ito sa pagitan ng ilang mga angkan. Hindi ko alam kung bakit kailangang tamaan ang Ministry of Defense sa Damascus. Sa tingin ko, malinaw na palatandaan ito na pakiramdam ng Israel ay hindi sila matatalo sa puntong ito. oh, na ito rin. Hindi ko nga alam kung ito ba ay conspiracy theory or hindi.
Huling tanong ko sa'yo, by the way, sabi ng ibang tao na may kaso or investigasyon ng corruption laban kay Netanyahu. Gusto niyang pahabain ang digmaan para maantala ito. Tinanong ko yan sa kaibigan ko sa Israel ilang linggo na ang nakakaraan. Hindi ako gaanong pamilyar sa mga Israeli. Sabi niya, medyo. Sabi niya, oo, nangyayari yan sa likod ng mga pangyayari. Sabi niya, ang pagtatapos ng mga digmaang ito ay mas malaking tagumpay sa politika para kay Netanyahu. Kaya technically, nangyayari talaga yan ngayon. Pero ang pananaw niya, hindi ito sulit. Mas masama pa nga ito para kay Netanyahu. Para sa kanya, mas masama pa raw ituloy ang labanan sa Gaza kaysa sa investigasyon. Pero opinyon niya yon, hindi ko sinasabi. Oo, sigurado. Hindi rin namin masyadong nasusubaybayan dahil sa sobrang dami ng impormasyon, lalo na tungkol sa Israel at mga Hudyo. Wala na akong pake sa naniniwala sa conspiracy. Grabe na. Kung sa clips ka lang kumuha ng info, mahirap talaga. Pero oo, maraming salamat talaga sa pagpunta mo rito. Ilalagay namin ang link ng iyong YouTube channel kahit anong particular na video na gusto mo. Pwede namin gawin yon at Ayos, maraming salamat pare. Nag-enjoy ako sa usapan natin.